So, iragto po mga kapatid at tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa libro po ni Samuel. At nandito na tayo sa chapter 22 ng first Samuel. So, patuloy po nating tinitignan yung buhay po nitong si David. Nakita natin yung kanyang katapangan, 'di ba? Nakita rin po natin yung kanyang lowest yung pinaka lowest peak, 'di ba, ng kanya pong buhay. Napag-aralan po natin kagabi na gulat lang na isang katulad po ni David na talagang kung titignan po natin yung kanya pong mga katagumpayan, maging yung pagkapanalo po niya sa kanya pong paglaban o pakikipagharap dito po kay Goliath, ay talagang nakakakitaan po natin siya ng katapangan. Pero kahapon or kagabi nakita po natin na nang dahil po doon po sa kanyang takot, marami pong nangyari, 'di ba, sa kanya, kita natin na meron siyang problema ng nung parte sa buhay po niya na yung pagsisinungaling, 'di ba, yung lying, lalong-lalo na doon sa mga punto, 'di ba, ng buhay po niya na kung saan ay mayroon siyang fear or yung natatakot, yung alam mo yun, yung parang hindi niya malalagpasan, 'di ba, yung hinaharap po niya na sitwasyon, kaya siya nagsisinungaling. At bago natin siya i-judge, itong si David, may mga instances din po sa buhay po natin parang katulad din po nitong si David na maaring ginawa natin or ginagawa natin sa kapanahunan po na ito, So nakita natin kagabi na nagsinungaling siya even doon sa sa pari, or doon sa kung chief priest man yon, yung sumalubong po sa kanya, na itong si paring si Ahimelech. Nagsinungaling siya ulit dito, nagsinungaling siya, 'di ba? Doon sa conversation po nila ni Jonathan, tinuruan niya si Jonathan, 'di ba, na magsinungaling sa harapan ng kanya pong ama. Tapos nakita natin dito na nagsinungaling rin siya dito po sa pari na si Ahimelech, maraming mga, sabi nga ni Pastora kagabi, 'di ba, yung mga chain reactions ng mga pagsisinungaling ay yun yung hindi nakokontrol, yun hindi kayang kontrolin, 'di ba, ng tao, Nakita natin na pa yung mga binanggit po niya dito, at sinasabi po natin, 'di ba, na ang pagsisinungaling ay hindi po yun tama. Ito po ay paglaban doon po sa truth or doon sa katotohanan na meron ang Diyos. At itong pagsisinungaling po ni David po na ito ay makikita po natin na magkakaroon lang talaga ito ng effect, 'di ba, sa buhay niya. Makikita po natin na yung magiging resulta po nito ay hindi po niya gugustuhin, kahit doon sa mga areas po ng buhay po natin, 'di ba, na may mga instances na nagsinungaling po tayo, yung effect nito, yung epekto po nito ay hindi po yun natin control, Marami sa mga ito ang hindi po natin kayang kontrolin, at madalas ito po yung nagbibigay sa atin, 'di ba, nagbibigay sa atin ng problema, or yung sinasabi na parang konsensya,
konsensya. So titignan natin dito po sa chapter 22 kung ano pa yung mga gagawin nitong si David, ano, sa kanya pong pagtakas, ano, mula dito po sa isang leader na wala na sa kanya ang espiritu po ni Yahweh. At makikita rin po natin yung talagang kasamaan nitong si Saul, no, or si Haring Saul, no. Mula sa Gat, sabi dito, it is a continuation ng napag-aralan po natin. Tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam, no. So fugitive na siya, no. Isa na siyang kumbaga wanted na siya, 'di ba, sa kung saan nagro-rule itong si Saul, no. Patakas-takas po siya, no, at kumakanlong po siya, no. Naghahanap po siya ng kanyang safety, ano, doon po sa mga lugar, ano. At nakita natin na doon sa napag-aralan natin dito sa 21 ay probably yung alam mo yun, yung kung saan sila nag-gather para sa Panginoon, kung nasaan yung tabernacle or yung ark ng covenant, ay probably nandito po sa lugar na yun, kung kaya pumunta po si David sa lugar po na ito, ano, sa Nob. Lamang ay hindi po niya ini-expect, 'di ba, yung mga sumunod na nangyari, ano. Ang nakita na lang po natin ay nakita natin siya sa kanya pong pagsisinungaling, ano. Tignan natin dito, no, tumakas ulit siya sapagkat nakita natin na dito po sa verse 7 ng chapter 21, nandun, sabi dito, si Doeg, ano, nandun si Doeg sa lugar na yon, na isa siyang Edomita. Kumbaga hindi siya Israeli, isa siyang Edomita. At meron bang magandang relasyon ng mga Edomites at saka itong mga Israelita? Nakita natin, no, na may mga problema po, ano, in between them, no, at magpasa hanggang ngayon, ano, ay nakikita po natin na may mga problema pa rin, ano, mula po sa kanilang mga ancestors hanggang sa kapanahunan po na ito. At nakaka-amaze lang na itong si Doeg, makikita po natin, ano, na isa siya sa mga ginawang pinakapuno. Hindi lang siya basta leader, kundi siya yung pinakapuno. Mataas yung kanyang katungkulan. Ginawa siya ni Saul na pinakapuno sa mga pastol ni Saul, no? Upang, sabi dito, sumamba kay Yahweh dito sa verse 7. So tignan natin yung mga ina-appoint nitong si Saul. Ano, kumbaga makikita natin na itong si Doeg, isa siyang Edomites, no? At nakaka-amaze lang na sa mga panahon na ito, marahil ay by the instructions din itong si Saul, maaring nag-instruct siya na magpunta sa lugar na yon upang magbigay ng kanyang offering or ng kanyang pagsamba. At nagkataon, 'di ba, na nagkita na nitong si Doeg at saka itong si David, at sabi dito, nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid, no? Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid. At yung pagtakas po niya, alam naman po natin, 'di ba, na kapag ikaw ay tumatakas, hindi lang talaga panatag yung pakiramdam mo, na anytime ay maaring nandyan yung armies nitong si Saul, may dalang mga pana, 'di ba, may dalang mga sandata. At kapag ikaw ay tumatakas sa isang hari, no, ay hindi ka talaga nito bubuhayin kapag ikaw ay na corner
or ikaw ay nahuli. Lalong-lalo na itong si Saul ay nakikita po niya na itong si David ay talagang kaaway niya or kalaban niya sa trono. Nakikita po natin na talagang grabe yung kanyang pagka-insecure dito po kay David. At ang insecurities, alam po natin na marami po yan nagagawa. Sabi dito, yung pagtakas po na ito ni David ay nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid. So, marami siyang mga kapatid, di ba? Ibig sabihin nun, lahat ng mga kanyang mga kapatid ay nabalitaan po yung pagtakas nitong si David papunta sa kuweba ng Adulam. Hindi binanggit, 'di ba? May 3 siyang kapatid na nasa armies, army ni Saul, Titignan natin na sabi po dito nung nabalitaan nila na si David ay tumakas at nagtatago ngayon doon po sa kuweba ng Adulam, nabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya. Sabi dito ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Nakaka-touch lang kasi sa mga unang chapters or sa mga unang presentation sa atin ng scriptures, nakita natin na parang may konting problema sa treatment pagdating po dito po kay David, kahit po doon po sa pagpili ng i-anoint, nakita natin na hindi siya kinonsider, 'di ba, ng kanyang family. Maging yung kanyang tatay ay hindi nag-abala, 'di ba, na siya po ay tawagin, 'di ba, sa bukid upang iharap dito po kay Prophet Samuel, ipapili kung isa rin ba siya sa mapipili na i-anoint, 'di ba, ng propeta po na ito, At nakita rin po natin na nung siya po ay nagdala ng ipinapadala po ng kanyang tatay, nakita natin yung treatment sa kanya, 'di ba, ng kanya pong mga kapatid, lalong-lalo na yung kanila pong panganay, So, nakikita natin na parang may konting problema. Pero at this moment, sa punto po na ito, na kung saan itong si David ay wala siyang wala siyang kasama, 'di ba? Hindi mo alam kung ang mismo niyang pamilya ay panig, 'di ba, sa kanya. Pinaghahabol siya, 'di ba, ng hari ng Israel, na si Saul, kasama ng kanyang mga soldiers. Sa part po nitong si David, maintindihan natin, marami rin po siyang mga sinulat patungkol po dito sa Psalms ng kanya pong mga buhay ng kanyang pag-iisa, 'di ba, buhay ng kalungkutan na naranasan po niya. He even wrote something about this man Doeg sa Psalm 52, makikita natin, titignan natin yon sa Psalm 52, kung ano po yung kanyang mga isinulat patungkol po kay Doeg, Ito napakaganda po kay David na talagang he loves writing, na he put it in pen, yung kanya pong mga nararanasan, yung kanya pong mga nararamdaman, yung kanya pong mga papuri, 'di ba, yung kanya pong mga pasasalamat sa Diyos. At dito sa punto po na ito na kung saan very low siya, very fearful, 'di ba, yung talagang malungkot siya, maaring may mga desperation, 'di ba, na nararanasan po niya sa kanya pong buhay. At nakaka-amaze lang na yung family po niya ay nandyan, na yung family niya ay nandyan. Ito ay hindi ito ay alam po natin na ang lahat po ng mga ito ay ay destined ng God, 'di ba, para sa kanya. Siya po yung
ano doon, siya po yung nagmamaniobra sa lahat ng mga bagay po na ito para po kay David, kahit doon sa punto na doon sa point na kung saan ay very low, 'di ba, yung kanya pong feeling, nakikita po natin na hindi po siya pinabayaan, 'di ba, ng Lord, no? Hindi siya pinabayaan ng Diyos. At ngayon, nakita natin, he even wrote about this marami siyang mga sinulat sa Psalms regarding yung pagkalinga, 'di ba, sa kanya ng Lord, that dito sa punto ng buhay niya na kung saan ay down na down po siya, ipinadala po ng Diyos ang buo po niyang pamilya para sa kanya, no? Pinadala ng Lord ang kanyang buong pamilya. Pumunta sila doon, sinasabi nila na kahit ang hari ay tinutugis itong si David, sinasabi po nila na sa pagsama po nila kay David, yung pagpanig po nila dito po kay David. Nakakatuwa lang na decision yun, diba? Nakakatuwa lang talaga na decision yun, no? Nakaka-amaze lang talaga yung pag-stand po nila. Maraming mga families kahit sa kapanahunan po na ito, hindi po katulad ang ginagawa sa family po nitong si David sa kapanahunan po na ito. Marami yung sa mga members ng family minsan, pababayaan ka kahit alam nilang nasa tama ka. 'Di ba? Hindi ka susuportahan kasi ayaw nilang mapasama sila sa ibang tao, or ayaw nilang madawit, 'di ba, yung kanila pong mga pangalan. Ayaw nilang masama sa gulo, 'di ba, na nangyayari sa buhay mo or sa buhay nitong si David. Pwedeng sabihin ng kanyang pamilya, wala kaming diyan, wala kaming kinalaman diyan, Haring Saul. Si David lang yung kaaway mo, siya lang yung tugisin mo, hindi kami kaparte, 'di ba, ng kanyang mga ginawa, Pero nakita natin na hindi po ganoon, Hindi ganoon ang ginawa ng pamilya nitong si David sa kanya. Kasi yung the best na support, 'di ba? The best na support ng isang tao supposed to be is yung kanyang sariling pamilya. Nakakalungkot lang na kapag alam mong ikaw ay nasa tama, alam mong ikaw ay gumaganap, 'di ba, ng iyong tungkulin sa Panginoon, tapos walang support from your family. Napakalungkot 'yon. 'Di ba? Nakakalungkot lang 'yun talaga, na kung ang sarili mong pamilya ay hindi ka kayang panindigan, Hindi ka kayang ipagtanggol, hindi kayang pumanig, 'di ba, sa panig mo. Yung mas pinapanigan pa nila yung hindi tama, mas pinapanigan pa nila, 'di ba, yung ibang tao. Napakasakit po noon, 'di ba? I don't know if you experience it, 'di ba? Pero masakit lang talaga 'yun. Ito mo to pamilya mo ito dugo ang iisa yung dugo na dumadaloy, 'di ba, sa inyo. Pero itong pamilya po ni David, nakita po natin, 'di ba, na talagang fully yung kanilang support. Sinasabi po nila dito po kay Haring Saul na kahit kami ay isama mo, 'di ba, sa pagtugis na yung ginagawa dito po kay David, hindi kami hihiwalay, 'di ba, sa kanya. Sasamahan namin siya, 'di ba, sa kanyang pag-iisa, or doon po sa kanyang pagtakas, 'di ba, laban sa iyo. Pagtakas yung binabanggit dito, hindi paglaban, 'di ba, dito po kay Saul. Kasi kung titignan natin, po pwede niyang labanan itong si Saul, 'di ba? Po pwede niyang labanan kung talagang katapangan lang yung meron po siya. Pero nakita natin na hindi po niya 'yon ginawa, At sabi po dito na yung kanyang mga kapatid at ang kanyang buong pamilya ay nagpunta doon sa kinaroroonan nitong si David at sumama, 'di ba, sa kanya.
no? Sumama sa kanya. Never mind the threat, 'di ba? Basta tayo ay sama-sama. Never mind kung ano man yung galit nitong si Saul, no? Basta tayong magpapamilya, solid tayo, walang iwanan, 'di ba? Titindig tayo sa kung ano yung tama, titindig tayo, 'di ba, sa panig ng Diyos. What do you think yung feeling nitong si David upon seeing all his families, 'di ba, na nandiyan na nakasupport sa kanya? Iba yung feeling nun, 'di ba? Grabe lang talaga siguro yung tuwa, 'di ba, sa puso po niya, knowing na hindi siya nag-iisa, no? Knowing na hindi siya nag-iisa, meron siyang mga kasama, no? Verse 2, sumama rin sa kanya ang mga inaapi, 'di ba? Sumama rin dito makikita po natin, no? Ito po ay resulta marahil, 'di ba, ng pagiging evil, ng ruling nitong si Saul. Sabi dito, yung mga inapi ay sumama din dito po kay David. Inaapi, sabi dito, yung mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang, 'di ba? At ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay, no? Ito yung mga sumama po dito po kay David. Hindi sila gagawa ng isang rebelding grupo, 'di ba? Makita natin na hindi yun yung talagang purpose ng grupo po na ito ni David laban dito po kay Saul, kundi nagsama-sama lang talaga sila. Makikita natin kung saan yung desperate, minsan doon din pumupunta, nagsasama-sama sila yung magbibigay, 'di ba, ng comfort sa isa't isa, no? So take note, mga inaapi, sinong nang-aapi? Diba, sa mga ito, so sabi ko probably yung leadership, yung ruling ng isang evil na king. Wala ka talagang makikitang dyan makikitang maganda, no? Kung hindi pang-aapi, 'di ba, yung madalas na kanila pong ginagawa para manatili lang sila doon sa kanilang mga pwesto at makuha nila, 'di ba, kung ano po yung kanilang gusto sa mga tao, no? Sabi dito, yung mga nakalubog sa utang, 'di ba? So mahirap yung buhay nila sa kapanahunan po na ito. Kasi itong si Saul, hindi na siya nakafocus, 'di ba, sa paglilingkod sa mga tao. Ang focus po niya ay kung paano po mapatay itong si David. Doon na siya nakafocus. Doon na nakafocus yung kanyang paningin, no? At kung may mga kahirapan, kung may mga kakulangan, 'di ba, na nangyayari, na nagreresulta sa kanilang maaring pagkalubog, pagkabaon sa utang, mahirap yung kanilang pamumuhay. So ganito na yung sitwasyon sa kapanahunan po na ito. So sabi dito, ang lahat ng ito'y umabot sa 400 lalaki. Marami sila, 400, at siya ang ginawa nilang pinuno, no? So marami na siyang mga kasama. Itong mga tao po na ito na sumama po dito po kay David, automatically hindi po sila nasisiyahan, 'di ba, sa pamamahala, or sa pag-rule nitong si Saul. Verse 3, mula roon, sabi dito, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab, no? From dito po sa sa kuweba ng Adulam, doon sila nag-meet, 'di ba? Nandiyan yung mga 400 na mga lalaki na kasama po nitong si David, kasama ng kanya pong mga family, no, yung buo po niyang pamilya. Ay sabi po dito, 'di ba, na nag-move po sila, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab, no, yung lugar po na ito, ng Moab. At sabi dito, 'di ba, na dun sa lugar po na 'yon, ang una pong
pinuntahan nitong si David ay yung hari, 'di ba doon? Yung hari ng Moab. Ano po yung kanyang sinasabi? Sinabi niya sa hari doon, ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Moab, mga kapatid, Moab. Bakit sa Moab? Ano yung connection nitong si David sa mga Moabites? No, kung maalala natin, 'di ba yung kwento po nitong si Ruth, 'di ba? At saka itong si Boaz, 'di ba? Si Ruth ay isang Moabite, 'di ba? Tapos itong si Boaz, anong tawag doon, yung nag-asawa sila, 'di ba? At ang maging bunga, 'di ba, ng kanila pong pagsasama, 'di ba, ay nasa itong si Jesse, si Obed, 'di ba, si Jesse, si David, no? So may may connection itong si David sa mga Moabites, no? Kasi ang kanyang lola, 'di ba, yung kanyang lola Ruth na kanila pong pinanggalingan ay isang Moabita, 'di ba? Moabite. So, it is a perfect place for him, 'di ba, to secure yung kanya pong mga parents. Kinausap niya itong, hindi siya iba, no, sa mga Moabita, sa kapanahunan po na ito, no? At sinasabi niya na probably yung kanya pong mga magulang ay nasa kanila pong katandaan at hindi po makakaganda, 'di ba, para po sa kanila ang sumama, 'di ba, sa mga pagtakas na nagagawin. Masyadong masyadong nakakapagod 'yon, 'di ba, para sa katulad po nila, 'di ba, na may mga edad na, 'di ba, itong mga magulang po nitong si David. Pero nakita natin na talagang meron siyang pagmamahal, 'di ba, sa kanyang mga magulang, no? Kasi ang tunay na pagmamahal, 'di ba, hindi siya selfish no, na yung sa sarili mo lang yung iisipin, 'di ba? Yung security mo lang yung iisipin. Pero itong si David, nais niya, 'di ba, na i-secure yung kanya pong mga magulang, at ang nakikita po niya na pinaka safe na place para po sa kanila ay ang lugar po ng Moab, na kung saan ay kinausap po niya, 'di ba, itong hari po ng Moab. At nakakatuwa lang na ipagkakatiwala niya ang kanyang mga magulang dito po sa isang pagan na lugar, 'di ba, sa isang pagan na mga tao, sa isang pagan na king, no, na kahit may connection po sila by blood, pero yung niya dito, 'di ba, yung kanyang mensahe po dito, no, para po sa kanila ay sinasabi niya, 'di ba, na kung maari ay dumito muna ang aking mga magulang, 'di ba, hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng totoong Diyos, 'di ba, ng totoo sa akin ng Diyos, yung Diyos na kinikilala niya, hindi yung kinikilala, 'di ba, ng mga Moabites, no, yung mga Moabita, no. Makikita natin na kahit dito po sa statement po na ito ay napaka-unsure pa rin ng kalagayan niya, or yung sinasabi, 'di ba, na future, para po dito po kay David. Verse 4, ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab, at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Sinicure niya yung kanyang mga magulang, 'di ba, mga kapatid? Nakakaano lang to, nakakatuwa lang na malaman ito, 'di ba? Na kahit po sa scriptures may mga pagpapala doon po sa mga tao na nagmamahal, 'di ba, sa kanila pong mga
magulang, no? May mga pagpapala lang talaga, ano, na inilalaan. Batas po kasi yun ng Lord, no? Batas ng Lord yon, na kung sino po yung nagmamahal sa kanila pong mga magulang, may pagpapala, ano, na nanggagaling, ano, sa Diyos, no? Sa Diyos ng Israel, no? Nakikita po natin yon. At kahit sa kapanahunan po na ito, doon po sa mga anak na hindi po nagbibigay, di ba, ng kanilang respeto at pagmamahal, di ba, sa kanila pong mga magulang, kahit nakikita man natin na mga successful, di ba, yung mga tao po na ito, hindi po nagtatagal yun eh. Di ba, kahit yung mga dito sa mga Israeli, kung sino yung mga parang nang ma-murder, 'di ba, sa kanila pong mga magulang, hindi nagtatagal yung kanilang buhay eh. 'Di ba, kahit yung pag-agree nila, 'di ba, sa mga life support minsan, 'di ba, nasasabihin nila, sige, go muna. Pag sinabi ng doktor na wala na talagang pag-asa, 'di ba, yung mga ganun, hindi na talaga siya pabuti, 'di ba? Yung kumbaga parang sinasabi nila na tutulungan nila na hindi na siya mag-suffer pa by taking out, 'di ba, yung life support, no, ng isang matanda or ng isang magulang. Sa ano ko lang, sa experience ko lang dito, na nakita ko yung mga anak na pumapayag sa mga ganitong mga sitwasyon, 'di ba, na parang minamadali yung kamatayan, 'di ba, ng mga, para hindi na daw siya mag-suffer. Hindi rin nagtatagal, 'di ba, yung kanilang mga buhay. Hindi lang talaga nagtatagal, 'di ba, yung kanilang mga buhay. No, kasi they go against sa yung batas, 'di ba, ng Panginoon. Itong si David, isa na naman sa character na makikita po natin dito po kay David, ang kanyang pagmamahal sa kanya pong mga magulang. Yung security ng kanyang magulang ang kanyang inuuna. 'Di ba, nakita natin siya na nag-o-obey siya sa kanyang magulang, nag-o-obey siya sa kanyang ama. Nakita natin na kahit inanoint na siya as king, pero inuutusan pa rin siya. Inutusan siya, 'di ba, ng kanyang ama upang tignan ang kalagayan ng kanyang mga kapatid. Nakita natin yung kanyang obedience. Ngayon nakikita po natin ang kanyang pagmamahal, 'di ba, sa kanya pong mga magulang. Yung ayaw niyang mahirapan sila, yung ayaw niyang, kasi mahirap yung buhay nila na tumatakas Nandyan yung fear Maintindihan natin yan, yung fear. Kahit nga yung unknown. Minsan ngayong, alam mo, kapag tumatakas ka, kahit yung anino mo, minsan kinatatakutan, 'di ba, ng mga taong tumatakas. At ayaw ni David na masama ang kanyang mga magulang doon po sa ganong experience, or yung ganong mga pakiramdam, 'di ba, na hindi mo alam, may kakaluskus lang diyan, babangon ka, 'di ba, hindi ka makakatulog ng maayos kasi parang iniisip mo na nandyan na yung mga armies nitong si Saul, 'di ba, upang patayin po sila. So sinecure niya, 'di ba, yung kanyang mga magulang sa lugar po ng Moab. At hindi lang sa kung sino-sino ang kanyang pinagkatiwalaan, 'di ba, sa kanyang mga magulang, yung the best, yung kanyang tinignan, yung talagang yung hari, 'di ba, ng Moab ang kanyang kinausap para sa security, 'di ba, ng kanya pong mga magulang. And after that, na na-secure ang kanyang mga magulang, ay nakita po natin na pumunta na siya at nagtago sa kuweba. Verse 5, sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Judah." So may isang prophet na pumunta po dito po kay David at sinabi sa kanya na huwag kang manatili sa lugar na ito. Huwag ka dito mag-stay, 'di ba, dito sa lugar na ito. Doon ka, sabi niya, magpunta
sa sakop ng Judah. Yung command na ito, mga kapatid, alam natin na it is very dangerous for him. No, very risky. Bakit? Kasi sakop ni Saul ang lugar na ito. 'Di ba ng Judah? Parang sinasabi ng propeta, 'di ba, dito po kay David na ipain mo yung sarili mo dito kay Saul, 'di ba, sa Judah. Doon ka mag-stay, 'di ba, sa Judah. One thing na makikita po natin dito sa prophet ang nagsalita dito po kay David. Anong ginawa niya? Sumunod si David at siya'y nagpunta sa kagubatan ng Heret. Sumunod siya. Kahit alam niya na may panganib. Di ba? Kahit alam niya na yung mga tao na nandito sa lugar na ito, di ba, na nasakop ng Judah, ay maaring makita siya, magsumbong sila kay Saul. Di ba? Kumbaga parang hindi na niya pahihirapan si Saul na maghanap sa kanya sapagkat doon mismo sa lugar ng nasasakupan niya, doon siya magpunta, 'di ba? Doon siya magi-stay. Pero dahil prophet ang nagsabi, 'di ba, sa kanya na pumunta siya sa lugar na 'yon, nakita po natin yung kanyang obedience. Nakita natin yung kanyang obedience. Sumunod siya kahit natatakot siya. 'Di ba? Sumunod siya kahit hindi niya alam kung ano yung mangyayari, 'di ba, sa kanya. Grabing pagtitiwala lang 'yun 'Di ba? Grabing pananampalataya lang 'yun na alam mo 'yun, may fear ka, 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Kokonti lang yung mga taong kasama mo. Wala pa kayong wala kayong sapat na makagamitan sa pakikipaglaban. 'Di ba? Yung mga kasama mo ay mga desperado, di ba? Mga kasama mo ay mga inapi, di ba, yung mga ganon, mga lubog sa utang, mga hindi nasisiyahan, di ba, sa kanilang mga buhay. Pero siya yung ginawa nilang leader, di ba? Siya yung ginawa nilang leader sa grupo po na ito. At ngayon ay sinasabi ng isang propeta na doon sila magpunta sa sakop, di ba, ng Judah. Itong si David walang pag-aalinlangan na sumunod siya, 'di ba, sa propeta na nagbanggit sa kanila, nagbanggit sa kanya ng lugar na kanya pong pupuntahan. So nandun yung kanyang pananampalataya, 'di ba? Nandun yung kanyang obedience, nandun yung kanyang hope, 'di ba, na hindi siya pababayaan, 'di ba, ng Panginoon, no? Nandun yung kanyang pagsunod sa iniuutos sa kanya. Verse 6, nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Maliit lang yung maliit lang yung lugar na iniikutan po nila. Hindi po pwedeng hindi ito makarating, 'di ba, dito po kay Saul, no? At sabi dito, nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gibeya. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Itong si Saul talaga, no? Doon sa kanyang pagiging insecured, 'di ba? Yung sa insecurity niya. Hindi na niya winawala, 'di ba, yung kanyang sibat sa kanyang mga kamay. Anytime ay po pwede siyang manibat, 'di ba, ng tao, no? Nakakatawa ng scripture na binigyang diin, 'di ba, na sa sitwasyon na ganon, nandun siya sa isang sabi dito, nandun siya sa ibabaw ng isang burol, 'di ba, sa ilalim ng punong tamarisko, pero wala siyang nakahanda lang talaga, 'di ba, yung kanyang sibat, 'di ba? Anytime na makita niya itong si David ay sisibatin niya, or anytime na may makita siyang threat, 'di ba, sa kanya, yung hindi niya magustuhan, sisibatin niya, no? Kumbaga hinahawakan niya, no? Makikita natin may mga tagahawak po siya, pero sa punto po na yon ay nakahawak, 'di ba, siya sa kanyang sibat,
Sabi dito, nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Kapaligid sa kanya yung kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benjaminita. Diba? Mga Benjaminita. So, saan ba galing si Saul? No? Sa tribe din na ito. Kumbaga, sinasabi niya, politically, di ba? Politically, kung kukuha ka, di ba, ng iyong kaalyansa, makikita mo na dapat kapamilya mo, 'di ba, or meron kanyang connection, 'di ba, sa isa't isa. So itong mga kasama nitong si Saul dito po sa lugar po na ito sa Gibeah, pinuntahan niya talaga yung lugar na ito nang mabalitaan niya, 'di ba, na nandoon, 'di ba, si David. Sinasabi niya sa mga tao na nandoon, ako, pamilya niyo ako, 'di ba? Hindi ako iba sa inyo, 'di ba? Hindi ako iba sa inyo. So politically, yung kanyang approach dito po sa mga tao po na ito may kasamang dito, 'di ba? May kasamang anong tawag doon, yung panghihikayat, 'di ba, na yung loyalty dapat nila ay nasa kanya at wala kay David, no? Wala kay David, no? Sabi niya, itatanong ko sa inyo, 'di ba, mga Benjaminita, no? Kasi nasa Gibeah siya, 'di ba? Nasa isang burol siya sa Gibeah. Lugar po ito, 'di ba, ng mga Benjaminita, no? So ano yung itatanong nitong si Saul, no? Sabi dito, mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Di ba? Magaling siyang magsalita, no? Kumbaga, parang sinasabi niya, alam namin na may kabuhayan kayo, di ba? Alam namin na ibang-iba na talaga itong si Saul, na pinaghaharian ng kanyang insecurity. Ibang-iba na, yung kanyang mga approach kahit sa kanya pong pakikipag-usap. So what do we expect sa isang tao na wala talagang connection sa Panginoon? 'Di ba? Hindi naman talaga niya mahal, 'di ba, yung Diyos. Hindi niya ninais na mapaglingkuran yung Lord na ito, 'di ba, na tumawag po sa kanya sa leadership, no? Ito sabi niya dito, kung pipiliin niyo si David, anong mapapala niyo doon? Mabibigyan ba niya kayo ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? 'Di ba? Ako, nasa akin lahat. Ako isang king, 'di ba? Nasa akin ang kapangyarihan, no? At yung pamilya ko, 'di ba, ay hindi naman sila naghihirap, 'di ba? Ipinakilala sa atin na ang pamilya po nitong si Saul ay may sinasabi talaga, 'di ba? May kabuhayan po sila. So kung papanig sila sa kanya, 'di ba? That means to say na parang mabibigyan sila ng maayos na buhay. Lalong-lalo na itong tao na ito membro, 'di ba, ng kanila pong pamilya. At sabi niya, kung gusto niyo ng gusto niyo ng isang pirasong bukid, hindi si David makapagbibigay sa inyo. Gagawin ba niya kayong mga opisyal ng kanyang hukbo? Wala nga siyang hukbo, 'di ba? Tumatakas nga siya. 'Di ba? Kung titignan natin, meron siyang 400, pero hindi mo naman pwedeng sabihing hukbo 'yon. Wala naman silang mga kalasag, wala naman silang mga sandata, 'di ba, sa pakikipag digma or sa paglaban. Paano naman magkakaroon ng mga opisyal doon, no? kung titingnan natin itong si Saul, no, dahil sa kanyang insecurity, kung ano-ano na yung kanyang mga pinagsasabi. Yung parang sinasabi niya, kung ako yung pipiliin nyo, ako may hukbo ako,
'Di ba? I can appoint you, gawin ko kayong opisyal, kung inyong nanaisin, ako kaya kong gawin 'yon. 'Di ba? Si David hindi niya 'yon kaya. Bakit kayo nakikipagsabwatan sa kanya laban sa akin? Sino naman ang nagsabi sa kanya? 'Di ba na nakikipagsabuatan itong mga Benjaminita dito po kay David? Pero ito ngayon nagagawa ng insecurity, 'di ba? Kung ano-ano na yung kanyang iniisip at kung ano-ano na yung kanyang ibinibintang. At ito yung kanyang rason. Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng anak kong si Jonathan at ni David? Paano sasabihin ba naman nila yon? 'Di ba? Nakita natin na nung nag-uusap itong si David at saka itong si Jonathan, nandyan ba yung mga Benjaminita na naka-witness ba ng kanilang mga usapan, no? Kung titignan natin, hindi mo itong si Saul, 'di ba? Parang hindi na siya wala na siya sa tamang pag-iisip. Maintindihan natin, 'di ba, na siya ay anong tawag doon, yung sinasaniban, 'di ba, ng masamang espiritu kasi nga wala sa kanya ang Lord, 'di ba? Tapos ito kung ano-ano na yung kanyang iniisip laban sa kanyang kapwa tao. Ganyan naman ang mga insecured, 'di ba? Kung ano-ano yung kanilang iniisip kahit hindi naman totoo, 'di ba? Nagki-create sila ng mga kwento, 'di ba? Laban sa taong threat sa kanila or doon sa taong kinaiinisan nila, 'di ba? Yung taong hindi magpapa-under, 'di ba, sa kanila, 'di ba? Hindi mag-a-agree sa kanilang mga nonsense, 'di ba, na mga iniisip ay ganito, yung resulta ng insecurities, no? Pati yung anak niya, bakit hindi mo tanungin yung anak, Saul? Anak mo yun eh, 'di ba? Pero itong si Saul, mahilig siya sa blaming, 'di ba? Yung mang-blame siya sa ibang tao, 'di ba? Lagi niyang ibini-blame ang mga kapalpakan niya sa buhay sa ibang tao. Ngayon, ibini-blame niya dito po sa mga Benjaminita yung hindi pagsasabi ng usapan nitong si Jonathan at saka nitong si David, no? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin? Bakit hindi mo tanungin? Anak mo yun eh. 'Di ba? Nandiyan maging si David kasama, 'di ba, sa yung army, no? At nakikita po natin na wala kasi siyang ibang tinitignan maliban sa sarili niya. Yun yung mahirap doon, sarili lang niya yung kanyang iniisip, no? At yun, mga kapatid, sabi po dito, sumagot si Doeg, ito si Doeg, no? Isa sa mga tauhan ni Saul, yung nakita natin dito po sa verse 7 ng chapter 21. Nakita ko po si David nang nagpunta sa Nob, kay Ahimelech na anak ni Ahitob. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang espada ni Goliath, no? May dito sa report itong si Doeg, may partial truth, 'di ba? May totoo naman na nandun si David sa mga kapanahunan po na 'yon. Totoo na nakipag-usap siya dito po kay Ahimelech, 'di ba? Nakita rin po natin na binigyan po nitong si Ahimelech ng tinapay itong si David. Nakita rin po natin na ibinigay din yung espada po nitong si Goliath, no? Nakita natin yon, no, na totoo yung mga binabanggit po nitong si Doeg. Lamang, mga kapatid, 'di ba? Makikita po natin sinulat po ni yung binabanggit ko po kanina, sinulat ni David yung patungkol sa kanya sa Psalm 52. No, tignan natin sa Psalm 52. Ito po yung sabi dito, ang hatol at habag ng Diyos upang awitin ng punong. This is a song
'di ba, nang si Doeg na isang Edomita ay nagpunta at magsumbong kay Saul na si David ay nagpunta sa bahay ni Ahimelech. Sinulat niya ito eh. 'Di ba? May katotohanan naman yung report nitong si Doeg. Pero tignan natin, sabi dito, o taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? 'Di ba? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi, balak mo'y wasakin ang iba ng iyong matalim na dila ng pagsisi nungaling. Higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama, higit na nais mo'y kasinungalingan kaysa gawang tama, taong sinungaling, ang iba'y gusto mong saktan sa salita. At marami pa, no? Marami pa yung kanyang binabanggit po dito, ano? As a description, dito po, ano, kay Doeg, no? At nakita po natin, sabi niya dito yung pagsisinungaling, di ba? Yung pagsisinungaling, itong si David, di ba? Nagsisinungaling din naman siya, di ba? Pero makikita po natin na magkaiba po sila, ano, ng approach, ano, nitong si Doeg, no? May katotohanan yung kanyang sinabi, pero hindi naman yun yung totoong nangyari, di ba? Hindi naman totoo na nakita natin na sabi dito, sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at bigyan pa ito ng, nakita niya na totoong, binigyan ng pagkain itong si David. No, nakita niya yon, pero hindi niya nalaman yung mga conversation, partial truth, 'di ba, yung kanyang sinasabi at inire-report dito ngayon, kay Saul. Hindi niya alam yung totoong pangyayari, 'di ba? Na kahit itong si Ahimelech, kung titignan po natin, wala siyang dito 'di ba? Parang kasalanan ito ni David lahat 'di ba? Kaya makikita po natin na isusulat din niya yung bagay po na ito, lalong-lalo na kapag malalaman po niya na yung mga pari po na ito, pati ng kanyang mga kasama, 'di ba, ay papatayin itong si Saul, no? Papatayin niya lahat yung mga pare at maraming mamamatay, no? Si Doeg ang gagawin niya, 'di ba, na mag-execute ng pagpatay, no? Ito po ay bunga ng pagsisinungaling, 'di ba, nitong si David, no? Makita natin yung epekto ng kanyang pagsisinungaling, kasi dito yung pagpatay sa mga pari, no, mapapag-aralan po natin yan bukas siguro, no, bukas ang pagpatay sa mga pari. So yun po mga kapatid yung ating lesson sa gabi po na ito, at itatype ko na lang po yung atin pong question. Erev to po sa bawat isa. Erupto din po sa lahat.